Sa tingin niyo mga kapatid 'no, ano kaya ang dapat na gawin ng ating pamahalaan 'no, ngayon sa nangyayaring tensyon dito sa West Philippine Sea mga kapatid? Dapat ba nating igiit? Dapat ba tayong maging matapang 'no, o dapat ba tayong magpakahinahon? Katulad naman ng ginagawa natin ngayon, mahinahon naman tayo. Pero 'di ba naging usap-usapan nga nitong nakaraan mga tol na si Chinese President na Xi Jinping ay, pinaghahanda ang kanyang, Chinese military 'no, dahil daw sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea mga kapatid. Ano sa tingin ninyo ang dapat na maging tugon ng ating, presidente? Kasi lahat tayo mga kapatid siyempre ayaw nating mauwi 'yan sa mas lalong matinding kaguluhan 'no, yung tipong, labanan na talaga mga tol. Pero kung yun ang talagang mangyayari 'di ba wala rin naman tayong magagawa, pero nasa sa atin pa rin, eh. 'Di ba nasa sa atin pa rin kung ano yung magiging, gusto nating resulta o gusto nating kahinatnan 'no. Puwede kang mag-comment sa ibaba 'no. So panoorin natin 'to mga tol 'no, mula sa Net25 'yan. Professor Romel Banlawi, o tama ba pronunciation ko? International Security Analyst. Ano kaya ang masasabi niya mga tol 'no? So, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga kapatid. Anong say ng Some panauhin of natin? the what Chinese President Xi Jinping had said, direktiba sa kanilang People's Liberation Army maghanda sa maritime military struggles and protect yung maritime rights po ng China. Ito ba, dapat po ba nating ikabahala ito, Para Professor? po sa akin, nakakabahala po talaga yung ganyang klaseng statements. At para sa akin, yung mga ganyang klaseng statements ay nakakapagpapalala lamang ng mga anxieties natin na kinakaharap sa South China Sea. At nakita ko dito na ang China ay nagkakaroon na rin ng tinatawag natin na hardening of position when it comes to territorial dispute in the South China Sea. At para sa akin po, ay hindi magandang senyales po yan. Kasi po, pag nagkaroon ng hardening ng position ang mga parties involved in the conflict in the South China Sea, wala pong ibang patutunguhan yan kundi gulo. Kaya ang gusto po nating i-emphasize dito, na sa halip na magkaroon tayo ng military preparation, dapat i-emphasize natin yung preventive diplomacy. Paano maiiwasan ang military conflict? Mali rin naman 'yun para sa akin mga kapatid yung sinasabi rito ni Banlawi 'no. Imbis daw na magkaroon tayo ng military preparation, sabi niyang gano'n, ay, mag-ano na lang daw tayo, balikan natin para makuha natin yung exact word na ginamit niya. Tayo ng military preparation, dapat i-emphasize natin yung preventive diplomacy. Oh, imbis na magkaroon tayo ng, military preparation, ay i-emphasize daw natin yung, diplomasya mga tol, 'di ba? Para daw ma-prevent. Oo, gusto natin mga tol ma-prevent, pero hindi natin alam ang takbo ng isip nitong bansang 'to, 'di ba? Hindi natin alam ang takbo ng isip niyan, hindi tayo puwedeng gulatin 'yan, gulantangin na lang tayo niyan mga tol 'no. Kailangan pa rin ng military preparations, 'di ba? Kasi hindi man tayo mga kapatid, Pilipinas ang direktang atakihin niyan, puwede nilang gawin 'yan sa Taiwan, 'di ba? Puwede nilang, simulan 'yan, at 'pag nangyari 'yun siyempre to the rescue ang US mga tol, and dahil meron tayong mutual defense treaty sa kanila mga kapatid, automatic mga tol, mapapasama at mapapasama talaga tayo diyan. So kailangan natin maging prepare diyan, 'di ba? Kahit na alam naman natin na itong, China is panay ano lang 'yan, yung tipong panay paninindak lang sila, talagang wala naman silang lakas din at ampaw yung kanilang sandatahan, hindi pa rin tayo puwedeng magpakampante, 'di ba? Nandodo'n naman tayo, hindi naman tayo umaalis, eh, doon sa diplomasya, nandodo'n pa rin naman tayo, pero hindi puwedeng hindi tayo mag-prepare. 'Di ba? Balikan natin yung sinabi niya ulit, Gusto po nating i-emphasize dito na sa halip na Hmm. magkaroon tayo ng military preparation, dapat i-emphasize natin yung preventive diplomacy. Paano maiiwasan ang military conflict sa Hmm. halip na maghanda sa isang military conflict. 'Di Kaya ba? Sa halip, eh. Ibig sabihin instead maghanda ka sa isang military conflict, i-emphasize mo na lang yung, diplomacy o prevention mga kapatid 'no? Gano'n naman ang ginagawa natin, kaya nga hindi tayo pumapalag whenever na wina-water cannon tayo ng China, 'di ba?
kapagka ginagawa nila sa atin yung mga pangharas nila sa atin sa West Philippine Sea. Hindi naman tayo pumapalag sa kanila, 'di ba? Ang ginagawa nga natin ano lang, naghahain lang tayo lagi ng diplomatic protest, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun yung sinasabi ni Banlawi na sa halip military preparation, 'wag nating pababayaan yung bagay na yun, 'di ba? Kaya para sa akin, hindi 'Di po bale, magandang para sa kanya lang naman 'yan, eh. So ito naman ay para sa akin din, 'di ba? Eh, kung kayo tatanungin, ano naman ang para sa inyo? Comment kayo sa baba. sign yung recent statement ni President Xi Jinping. Okay. And in answer to what President Xi Jinping said, ito po, sumagot po si Secretary Gilberto Chodoro. Sabi nga niya, the military formally will embark na itong Comprehensive Archipelagic Defense Concept or yung CADC. Ito ba ang tamang sagot para dun po sa pinahayag po ni President Xi Jinping? Ito ba ay sa tingin nyo makakabuti o mas makakaagrabyado po sa nagiging tensyon na po dyan po sa West Philippine Sea? Sa context po ng efforts natin for a peaceful settlement of dispute in the South China Sea, ay hindi po nakakatulong. Kasi sa atin din, nagkakaroon na rin din po tayo ng hardening of position. Military preparation po ang ine-emphasize natin. Para po sa akin yan, hindi po nakakatulong yan sa de-escalation of security situation or security threats sa South China Sea. Kaya nga both sides po ay nagkakaroon ng hardening position. Kaya mas lalo pong tumataas ang aking pangamba. Wala 'to mga tol, urong buntot nito. Dahil yung mga parties concerned, Pilipinas, China at iba pang bansa, ay piniprivilege po nila yung military preparations rather than prevention of military conflict. Mawalang galang na 'no, kay Professor mga tol. Kaya tayo binubulas ng China, kaya nila ginagawa sa atin 'yan, kasi nakasanayan na nila na hindi tayo pumapalag, 'di ba? In reality at kahit na sa simpleng pamumuhay lang mga tol, 'no, 'wag ng bansa sa bansa, simpleng buhay na lang. Halimbawa sa eskwelahan, sa streets, lagi namang may mga bully, 'di ba? Laging may mga siga. Kapag ang isang tao napagtitripan at hindi pumapalag, yan ang gustong-gusto ng mga bulas. Hindi nambubuli yan ng katulad din nilang bulas, mga kapatid, no? Wala ka nakitang bully na ang binubuli niya mas malaki sa kanya o yung tipong pumapalag sa kanya, mga tol. 'Di ba? Naghahanap lang siya ng sakit ng katawan niya. Kaya nga ang lagi niyang binubuli, mga kapatid, yung alam niyang hindi papalag sa kanya at yung hindi nagpapakita ng pagpalag. 'Di ba? At kung sakaling pumalag man, mas lalo niyang bubulihin kasi maano pa rin siya, paglalaban niya pa rin, "Teka, mas ano ako sa'yo, mas power ako sa'yo." Hanggang sa dumating yung panahon na mare-realize niya, "Teka, hindi ko ata kaya 'to." Hindi titigilan niya na 'yon. 'Di ba? Hindi lang naman tayo mga tol dito sa South China Sea o dito sa mundo ang apektado ng ginawa ng China na 10 dash line. Hindi lang Pilipinas, no? Hindi lang Pilipinas ang apektado niyan. Buong South China Sea nilagyan nila nung 10 dash line nila. Andiyan diyan ng Vietnam, andiyan diyan ng Taiwan, andiyan diyan pa yung ibang mga bansa, mga tol. Pero bakit bukod tanging Pilipinas lang ang ano, nababalita ngayon, mga tol? Kasi sa atin lang nila nagagawa yan, dahil nga hindi tayo pumapalag, eh. So ang gusto nito ni Professor, magsayang pa rin tayo ng panahon sa pakikipag-usap sa kanya, para naman kahapon lang pinanganak 'to. Ang tagal-tagal na natin nakikipag-usap diyan sa China, wala naman silang kwenta kausap, 'di ba? Ang kailangan nating gawin, mga tol, tindigan natin 'yan. Andodo'n tayo sa diplomasya, pero kailangan may backup tayo ng pagtindig, 'di ba? So kayo, puwede kayong magbigay ng komento. Ngayon, maganda po yung comprehensive archipelagic defense concept, ano? Oo. Dahil kailangan talaga nating i-defend yung ating archipelago. Pero kung i-defend po natin yung archipelago laban sa isang bansa, ay para po sa akin ay dihado po tayo dahil hindi po tayo mananalo sa kahit anong giyera na i-involve po natin. Ang preparation na gusto ko po ay archipelagic defense, ay defense against transnational organized crimes, defense against illegal fisher, defense against environmental destruction around. So anong magiging tugon natin dito sa ginagawa ng China, Professor, 'di ba? Hayaan na lang sila kapag ginaganyan sila? Wala naman ding ano yung sinasabi mo, eh. Bigyan na lang natin ng sample analogy, mga kapatid, 'di ba? Sa basketball merong offense and defense.
Para maka-score ka, oopensa ka. Para maka-defense ka, kailangan mong harangin yung mga umuopensa. Kailangan mo talaga silang harangan, kailangan mo talaga sila sabayan. Pero kung natatakot ka sa laki ng katawan o natatakot ka na baka mabangga ka o kaya naman masaktan ka, 'di ba? Sa basketball, ang gagawin mo, iwas ka ng iwas. So ano mangyayari dun sa mga umuepensa? Libre sila. Makapunta sa ring at makapag-shoot, maka-score. Kasi ikaw ang ginagawa mo, iwas ka ng iwas, 'di ba? Ganun lang din naman yung nangyayari dito mga tol eh. Kung ang gagawin ng Pilipinas, panay iwas, yung offensive na ginagawa ng China, yung opensa nila, 'di ba? Magtatagumpay ng magtatagumpay 'yon mga tol, 'di ba? Wala nga tayong depensang ginagawa eh. Anong depensang ginagawa natin, 'di ba? Hindi nga tayo humaharang sa kanila, tayo nga ang hinaharang nila eh, 'di ba? Mukhang nagkamali ata ng tinatanong etong mga host 'no? Hindi nararapat tanungin 'to si Banlawi, wala 'to. our archipelago. Yun po, pero kung ang purpose po ng defense po natin ay to prepare for a possible war with any nation, ay para po sa akin hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Dahil wala naman pong gera na pwede nating ipanalo at wala pong Tulog ka na lang. Tulog ka na, tulog ka na lang, Professor. Tulog ka na lang. Parang naman sinabi mo, ipamigay na natin yan. Kasi hindi naman tayo mananalo dyan eh. Ipamigay na lang natin. Sabihin natin mga tol, in reality, sige, magkaroon tayo ng labanan. Diba? Magkaroon tayo ng labanan mga tol, diba? Hindi tayo mananalo kung tapatan ng puwersa. Kaya nga bukod sa preparation, para lang maging handa yung ating military, ang ginagawa ng presidente, ginagawa ng gobyerno, 'di ba? Kumukuha tayo ng iba't ibang mga suporta sa iba't ibang mga bansa, nagpapahayag sila ng kanilang mga pagsuporta para kahit papaano yung bully, yung China, nakikita niya na teka hindi lang Pilipinas ang kalaban natin dito. Buong mundo kalaban natin. So atras tayo ng bahagya, 'di ba? Kasi pag inatake natin yan ng Pilipinas, kung Pilipinas lang kaya natin yan, pero andiyan dyan ang backup nila napakaraming bansa. So, atras tayo, wag tayo magsisimula ng gulo dahil baka pagsisihan lang natin. Hindi ata nakikita ni Professor na gano'n na nagiging technique o nagiging gano'n ang taktika ng gobyerno natin ngayon para maiwasan yung mas matinding kaguluhan, kumukuha tayo ng napakaraming suporta. 'Di ba? Kasi ang isang bulas, kapag nakita niyang napakaraming tao na sa likod ng binubulas niya, binubuli niya, magba-back out na yan, aatras na yan. Teka, hindi tayo pwede rito, napakarami nila, magugulpi tayo rito. Ganun yun mga tol, 'di ba? Pero kailangan natin mag-prepare. Hindi naman pwedeng gugulatin tayo bigla na China, tas tayo wala man lang tayong kapreparado. Baka wala pang isang araw napasok na tayo mga tol. Kailangan nating maghanda, kailangan natin dumepensa habang nakikipag-usap tayo sa kanila. Ano ba 'tong professor na 'to? Professor ba talaga 'to? O baka naman kung saan-saang kanto lang 'to nakuha ng mga ini-interview eh. nanalo sa giyera. Yan po ay ipinakita na ng current conflict po between Russia and Ukraine, Israel and Hamas, Korean War, Vietnam War, War in Iraq, War in Syria, War in Afghanistan, Oo. na Yes. ipakita po na wala pong nananalo sa giyera. Correct. Oo. Kaya sa halip po na maghanda po tayo sa giyera, paghandaan po natin ang kapayapaan. Yun po ang lagi kong Paghandaan ng kapayapaan. Ano mo paghahandaan ng kapayapaan eh, kapayapaan ngayon kasi wala pang kaguluhan. Ngayon yun, 'di ba? Baka sinasabi mo panatilihin, hindi paghandaan. Mas matalino pa yung mga nanonood dito eh. emphasize kasi yung problema po natin sa South China Sea, hindi naman po problema yun na tinatawag na mag-asawa na irreconcilable differences. Mamamanage po natin yung conflict dyan. Mapag-uusapan po yan. Maninegotiate po yan. May mga peaceful approaches po dyan. Marami pong mga cooperative Ano nga, baka pag ito pinadala mo sa China, baka tumanda na lang to, hindi pa rin na-negotiate yan, di ba? Well, wag na nga natin panoorin to mga tol na nakaka-bad trip lang eh, no? So eto, panoorin na lang natin mga kapatid, etong sinabi ng DFA, no? Dito sa UNTV, mga tol, no? Eto sa UNTV naman to. DFA, bagong claim ng China versus PH kaugnay ng West Philippine Sea, baseless at misleading, mga tol. Kung paanong nagpapahayag ang China ng mga accusations nila sa atin na harmless naman,
yung pagsagot natin sa ganito, harmless din 'yan mga kapatid, 'di ba? Hindi naman tayo nagde-declare ng kaguluhan sa kanila. Oo, 'wag niyo na lang pansinin yung sinabi ng professor na yun. Okey, tutuloy natin 'to. Mariing tinutulan ng Department of Foreign Affairs ang bagong pahayag ng China kaugnay sa umano'y kanilang historic right sa South China Sea. Sa inilabas na pahayag ng DFA, sinabi nito na wala itong basehan. Iginiit ng kagawaran na matagal nang may karapatan ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc at iba pang lugar sa Kalayaan Island Group. Panahon pa ng mga Kastila, mga tol, 'di ba? Meron na tayong pinakamatandang mapa at kasama 'yan doon sa mapa natin. Kahit doon sa Treaty of Paris natin, mga kapatid, kasama pa rin 'yon, yung Scarborough. At kung pagbabasehan naman natin yung 1982 UNCLOS, mga kapatid, 'di ba? Kung pagbabasehan natin yung 200 nautical miles, meron din tayong napakataas na na claim diyan, napakalakas na claim. 'Di ba? Ang layo sa ano niyan, ang layo sa China niyan, mga kapatid. Yung pinakamalapit nilang Hainan Island mo 'yon. Kung bibilangin mo, kung titignan mo sa nautical miles, almost 600 nautical miles, mga tol. 'Di ba? Samantalang sa atin nasa 100 plus nautical miles lang 'yon. So kung 1982 UNCLOS ang pagbabasehan, talagang baseless at misleading talaga yung historical claim na sinasabi nitong bansang 'to. Sa katunayan, panahon pa niya ng mga Kastila Oh, 'di nang ba? natukoy itong bahagi ng Pilipinas. Pinagtibay na rin niya ito sa 2016 arbitral ruling na naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Yeah. Sa huli, inudyukan ng Pilipinas ang China na pag-isipan muli ang mga walang basehang pahayag. Talagang walang basehan, no? Walang basehan, mga kapatid, eh. Though ayaw natin makipaggulo sa kanila at ayaw natin paabutin sa gano'n, pero hindi rin naman tama yung sinasabi nung professor kanina, walang wenta rin yun, eh. Napakinit lang ng ulo, eh. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.